Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino program. Maraming gustong sumali dito pero hindi nila alam kung paano. May iba naman ay qualified pero hindi pa rin sila nasasali. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin step by step kung paano makasali sa 4Ps at kung bakit may mga taong nakakasali kahit may trabaho. Una dyan, dapat kayo ay kabilang sa mahihirap na pamilya. Ang unang dapat mong malaman, hindi lahat ng tao ay pwedeng sumali sa 4Ps. Ang 4Ps ay para lamang sa mga pamilyang nahihirapan o mahihirap. Hindi ito ina-applyan tulad ng trabaho na pupunta ka lang sa opisina at mag-a-apply. Ang gobyerno ay may paraan para malaman kung sino ang mahihirap at sino ang hindi. Ito ay tinatawag na survey o listahan. Dito pumupunta ang mga taga-gobyerno sa bahay ninyo para tingnan ang kalagayan ng pamilya. Titignan nila kung anong klase ang bahay ninyo. Halimbawa, kung ang bahay ninyo ay gawa sa light materials o kung kulang sa maayos na bubong o kung wala kayong sariling lupa. Titignan din nila kung anong trabaho ang meron sa magulang. Kung ang trabaho ay hindi regular, maliit ang kita o minsan walang trabaho, mas malaki ang posibilidad na kayo ay makakapasa sa listahan. Pero mahalagang tandaan na hindi porket mahirap kayo ay automatic na kasali na or makakasali. Kailangan munang masurvey ang inyong pamilya. Bakit may iba na may trabaho pero nakakasali sa 4Ps? May mga tao na nagtataka kung bakit may mga miyembro ng 4Ps na may trabaho. Iniisip nila na kapag may trabaho ay hindi dapat nakakasali sa 4Ps. Ang totoo, pwedeng makasali sa 4Ps kahit may trabaho, lalo na kung maliit ang kita at hindi sapat para sa pangangailangan ng pamilya. Halimbawa, ang isang tatay ay construction worker. May trabaho siya pero hindi araw-araw ang pasok. Minsan may kita, minsan wala. Kapag umuulan o walang proyekto, wala rin siyang sahod. May mga nanay naman na nagtitinda sa palengke o kalsada, kahit may kita sila, maliit pa rin ito, minsan kulang pa sa pagkain nila at sa pang-eskwela ng mga anak nila. Step 2, dapat may anak na bata o buntis sa pamilya. Isa pang mahalagang requirements ay dapat may bata sa pamilya o may buntis. Ang 4Ps ay ginawa para tulungan ang mga bata na makapag-aral at manatiling malusog. Kaya kung walang bata sa pamilya, kadalasan ay hindi sila nakakasali sa 4Ps. Ang bata na sakop ng 4Ps ay mula sa sinapupunan hanggang sa edad na 18 years old. Halimbawa, kung may anak kang nasa elementary, high school o senior high, pwede kayong maging qualified. Kung may buntis sa pamilya, pwede rin itong maging dahilan para mapasama sa programa. Pangatlo, kailangan ma-survey. Napakahalaga ng survey. Kung hindi kayo na-survey, hindi kayo maisasama sa listahan, kahit gaano pa kayo kahirap. Kaya kapag dumating ang surveyor sa inyong barangay, kailangan ninyong makipag-cooperate at sagutin ng maayos ang kanilang mga tanong. Pinaka-importante na dapat ninyong tandaan, huwag kayong magsisinungaling dahil kapag mali ang impormasyon, pwede kayong hindi mapasama o matanggal sa listahan. Isa pa sa mga dapat ninyong tatandaan, siguraduhin nasa bahay ang magulang kapag may survey upang maibigay ang tamang impormasyon tungkol sa pamilya. Bakit may qualified pero hindi pa rin sila nasasali? May mga pamilya qualified naman pero hindi pa rin sila nasasali sa 4Ps. Isa sa mga dahilan ay hindi sila na-survey noong nakaraang listahan. Halimbawa, maaaring wala kayo sa bahay noong dumating ang surveyor o kaya naman ay lumipat kayo ng tirahan at hindi na-update ang inyong impormasyon. May pagkakataon din na kulang ang budget ng gobyerno kaya hindi lahat ng qualified ay agad na nakakasali. Kaya mahalagang makipag-ugnayan sa barangay at alamin kung kailan ang susunod na survey. So hanggang dito lang yung topic ko muna kung paano makakasali sa 4Ps. Sa susunod kong topic sa part 2, mga requirements at documents na kailangan mo para makasali sa 4Ps. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, isubscribe mo na at i-hit mo ang notification bell para sa susunod na video natin.